Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Nakasama ho natin ngayon si Jomel Casino. Mula po siya sa bayan po ng Pila, dyan po sa lalawigan ng Laguna. Narereklamo kasi ho ni Jomel, ito hong Physicians Diagnostic Services Center Incorporated. Ikawalaw daw ho ng Marso, taong kasalukuyan, siya po ay nagpa-medical check-up po sa nasabing clinic. Pero laking gulat po niya nang sabihin ng doktor na tumingin sa kanya na siya raw ho ay hindi na ho makakaalis ang bansa dahil nakitaan po siya ng scar sa kanang bahagi daw ho ng kanya pong lungs. Dahil dyan, ay hindi po siya makapaniwala. At ang ginawa ho niya, tamang ginawa ho niya, ay humingi ho siya ng second opinion sa ibang clinic. At tama nga naman, yung sa second clinic ko, wala daw hong problema ang kanya pong baga. Yan po sa x-ray na lumabas po sa kanya. Kaya tanungin na po natin, ano ba ang kaibahan nitong pinuntahan niyang unang clinic? Anong meron ba dun sa clinic na yon? Kumpleto ba sila o talagang sila ba'y totoong clinic o mga quack doctors na nandun? Hindi ko po alam, pero yun po ang accredited clinic po kasi nung agency ko po na in-applyan, sir. So mag-OFW ka? Saan biyahe mo sana? Saudi, sa Riyadh po. Sa Riyadh. So ito yung first time mo magpa-medical check-up? First time mo bang umalis? Hindi po. Ito na po yung pangalawa ko pong alis. Oo, pero nung una mo, dito ka rin ba sa clinic na ito? Opo. Oh, sila din po yung nagpaalis po sa akin nung nakaraan. Kaya po nagtataka rin po ako, ba't po ako may scar? May tanong ako, Lex. Oo. Ito ba'y, sabi mo, pangalawang alis mo na? Opo. Ito po ngayon, pangatlo na po. Okay. Pangatlo na, Pero nung unang pag-alis mo, malaking binayad mo. Para yung lahat na ibig sabihin yung ma-process yan. Magkano binayad mo lahat-lahat? Kasi dito yung modus eh. Yung unang alis ko po, sir, magkano ginastos sagot po ng kumpanya. Sagot ng kumpanya. Libre po. Yung pangalawa po, hindi ko po... Okay. Kasi normally, balik ano ka na eh. Balik trabaho ka na, ano? May modus sa mga clinic na talagang nilalaglag. Ito, familiar to Lex eh. Na hindi ka nila, kaya ka unfit to work kasi meron kang scar. Kasi mababa na ang babayaran mo pag ano ka na, pag parokyano ka na eh. Mas gusto nilang yung agency na sinasabi sa clinic, ito yung sa amin ano, na para hindi ka na nagbabayad na kasing laki doon sa mga bagong magbabayad sa mga nauna. Kaya normally ang cost. Ito ba yung dahilan kung bakit dahil wala kang itong sa pangatlo mo, maliit na lang ang babayaran mo sa pangatlong alis mo? Hindi ko. Pero po itong, ano na po to, alis ko po, sagot din po uli ng kumpanya. Yun ang, sagot na ng kumpanya kasi balik, ano na yan eh, balik, may tawag dyan eh. Balik ko OFW program na pasuki ka na eh. Less na yung sa una magbabayad, sinasagot ng kumpanya. Pangalawang sagot, less na eh. Pangatlo, maliit na lang eh. Kaya doon ang modus na sinasabi ko. So, ginagawa ng kwento na unfit siya to travel. Parang unfit. Para doon sa ibang na magbabayad ng malalaki, doon ibibigay kasi kuminsan ayaw ng agency. At yung agency hawak yung clinic. Siya lang ba ang itong clinic na pinuntahan mo ba? Yun lang ba ang accredited para doon sa job description at yung para sa as OFW? Wala nang ibang clinic ba? Yung sa agency po, meron pa po sigurong ibang accredited. Pero sabi po nila, 3 months pa daw po ako bago makapagpa... So talagang ito. Siguro tanong natin sa Department of Health. Nasa linya ngayon po si Attorney Nicolas Lutero. Siya po ang Director ng Health Facilities and Services Regulatory Bureau ng Department of Health. Attorney Nicolas, good evening po. Si Alex Santos po, kasama po si Ben Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto, sir. Good evening, Alex. Opo. Good evening, Ben. Good evening sa tagapakinig. Meron po kasing dumulog dito po, isa po siyang OFW. Third time na ho niyang bibiyaho sa Saudi Arabia. Pero ang tanong, bigla daw ho siyang nagkaroon po ng scar sa kanyang lungs. Never naman daw ho po nangyari sa tanang buhay ho niya na meron po siyang problema sa kanyang baga. Ito po ba, meron na po ba kayo na-encounter na ganito pong problema, sir, na ito pong mga clinic, gumagawa ho ng kanila pong mga mali-mali pong, tawag nito, yung result ng mga medical exam po? Meron din
rin ho naman tayong ganong kaso in the past. At natutulungan din naman po natin yung mga OFWs natin. Opo. Kasi pag merong reklamong gano'n at gustong ipa-check ulit ng OFW, nire-refer natin sa LAC Center. Ayun. Oho. Pero problema nito, attorney, ito lang daw yung accredited na para sa kanyang medical check-up. Meron ba mga ganun bang arrangement po ba? Ang pagkakaalam ko, depende sa kanilang recruitment agency. Agency. Oo. Attorney? Attorney Beno. Okay. Attorney, ganito, kasi kung minsan nagiging modus ho to ng mga recruitment agencies sa kipagsabwatan ho ng mga clinic na ina-unfit to work ho yung isang OFW na may tawag ho kayong balik trabaho program ba yun ang tawag doon? Opo, Meron ho yung sinasabing balik OFW program na panay na ho ang labas, less and less na ho yung kanilang binabayaran. Hindi ho kasing una, pag the first time, malaki ho. Doon ho nagkakatalo kasi in favor ho doon sa mga bagong mag-a-apply, mas malaki ho kasing placement fee at lahat ho ng mga babayaran ho versus doon sa mga balik trabaho program nitong mga dating mga OFW. Doon ho yung mga modus na balik manggagawa program na parang lumalabas ho, nakikipag-sabwatan ho yung mga klinika doon sa sinasabi ng agency kasi meron din ho kasing problema doon sa mga kliniko. May alam ho kami niyan, sir. Nilapit na ho namin sa inyo. Nang chinek ho sa lung center, negative ho eh. Scar, umigi na ho yung kanyang, nagkaroon ho ng problema. Scar that does not have anything or wala hong hindi nakakahawa. Talagang binabagsak lang ho, sir eh. Peperahan lang, sir. Depende ho kasi minsan sa bansang pupuntahan. Yes, sir. Tulad ng Middle East, pag may scar kasi, hindi nila tinatanggap. Nire-reject agad. Pero sir, ito'y balik-balik na ho sa Middle East ho to eh. Ngayon ho sir, ang problema lang ho nito, similar ho to sa mga na-encounter ho namin, na tama ho siguro sir yung second opinion, nagpatingin na ho siya sir scar lang ho yan. Hindi naman ho yung sinasabing unfit to work because my scar. Hindi ho na... unfit to work because may scar lang ho siya sa baga, which does not have any bearing at all. Kung meron man, fit to work na ho siya. Ina-unfit to work ho ng sinasabing klinika sa pakikipag-ugnayan ho nila at pakikipagsabwatan doon ho sa agency. Ngayon, tama ho kayo sir, doon sa lung center, ang siyang magsasabi niya, I'm sure na marami na ho kayong pinasa ng mga may scar lang ho, hindi fit to work ho yun eh. Ang problema ho sa kanila, ina-unfit nila kasi wala na ho sila masyadong bayad na matatanggap pera. Kaya nga ho, importanteng dumulog sa amin. Ayun. OFW, tutulungan natin, refer natin sa lung center. Opo. Kasi kung makabiyahin mo siya dati, dapat wala ho yung scar yan eh. Kasi nakalusot mo siya dati. So, attorney, siguro, pwede ba ho ninyong pakicheck po itong Physicians Diagnostic Services Center Incorporated, sir, para magkaalaman kung bakit ganito po ang kanilang pong kalakaran po dyan sa kanilang pong clinic, sir? Opo, kung maaari papuntahin lang ho yung OFW natin, si Jomel ho ba yan? Yeah, si Jomel Casino po. Pwede ho pumunta sa opisina at tutulungan ho namin siya. Kawawa naman po siya gusto ho niya magtrabaho talaga sa labas dahil kailangan po siya ng kanya pong pamilya, sir. Opo. Okay, attorney, with that, thank you, sir. At anytime pupunta kami sa inyo pong tanggapan, sir. Sige po, magbibigay ako ng instruction sa opisina na pag dumating yung si Jomel, asikasuhin ka. Thank you so much, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Okay. Si Jomer kasi, alam mo Jomer, sa totoo lang, fit to work ka talaga eh. Ganda naman ng katawan nito eh. The first lumusot ka, pangalawa pinaalis ka, dapat mas mahigpit doon kasi minimedical pa uli kayo. Tama? Second time, minimedical pa kayo doon, di ba? Hindi ka naman basta papasok na hindi ka minimedical uli. Pangatlo, mukhang nananawa na sila dahil wala silang tinatanggap pagbalik maggagawa program. Wala silang kinikita. Yan ang sinasabing agency nakikipagsabwatan yung clinic. Mas maiging talagang busisiin po yan ng DOH. Kaya Jomel, ako tingin ko, makakabiyahe ka na. Makakabiyahe ka. Yun. Siguro. Magtiwala ka. Thank you, Jomel. Sa tiwala.